good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. Okay guys, magandang gabi sa inyo. So, September 3, 2020, after trading day. So, ito na naman tayo, panibagong technical review sa mga nag-trending na mga stock. So, ngayon, yung mga nag-trending na stock sa ating PSE is sina Ali, Ayala Land Corporated, EPBI, Altos Property Venture Incorporated, si Bloomberry Resort Corporation, FNI Global, Ferronickel Holding Corporated, Green Energy Holding Corporated, Nickel Asia Corporation, dito Semi Holding, Mark Venture Holding, sa Merrimart Consumer Corporation or yung MM. So, meron pumasok ngayon dito si EPBI sa si Bloom. So, mga real estate property. So, indication ito na medyo maganda na yung takbo ng ating ekonomiya kasi nga yung dalawang ito is more on sa mga parang resort or mga pasyalan ng mga turista. So, yun ang ating masasabi guys. So, tingnan natin ang mga technical method nito guys kung ano yung sinasabi nito ngayon sa indication sa ating PSE. So, punta tayo sa ating Instagram guys. So guys, nandito na tayo sa ating Instagram. So dito natin ginagawa ang ating technical review sa mga nagdaang araw sa mga nag-trending na stocks dito sa ating PSE. So dito nga binabasihan lang natin yung mga stock na nag-trending based dun sa binigay ng Instagram dun sa kanyang pinaka-home na page. So ito yung mga nakita natin nung sinabi ko nga kanina sina Ali, EPBI, Bloom dito, FNI, Green, Mark, Nickel. So simulan natin kay PSE guys. So sa PSE guys, meron siya ngayong pag-angat ng 34.47 points or equivalent din ng 0.60%. So pero ang downside lang sa kanya ngayon pa rin, mababa yung volume na pumasok, nasa 961.02 million, equivalent yan ng 5.27 billion. At medyo bumaba ang number of trades, nasa 85.79k. At yung net foreign buying natin is negative siya ng 1.2 billion. So, ibig sabihin may mga investor pa na foreign investor pa na lumalabas dito sa ating PSE. So, hanggang ngayon kasi guys, medyo maganda pa rin ang takbo ng global market. So, possible nagsisweep yung ibang ibang mga foreign investor. Pero kaganda naman ngayon, yung ating PSE is nagkaroon siya ng pagtaas ng puntos after 9 days na sunod-sunod na pagbaba nito. So, may magandang indication ba to sa sunod na mga araw? So, pagbukas, kapag tumaas ulit siya, next week, possible na may pagtaas. Ibig sabihin, merong mga stock or company na medyo maganda na yung takbo, gumaganda yung takbo. So, tingnan natin guys. Ang isa sa ating mga kuwanay si Ali. So, nung isang araw ko pa to binabantayan guys, si Ali. Pero until now pa rin is nasa red candle pa rin naman siya. Pero kanina, nagkaroon na to napansin ko na nagkaroon to ng pagtaas ng presyo. Mga around 11, nasa green candle pa siya. Pero hanggang ngayon, bumaba siya ng mga before matapos yung ating PSE. So, kung papansin natin dito sa ating Bollinger Band, si Ali is nasa continuous pa rin yung kanyang pagbaba ng presyo at yung mga candle niya. Kasi nga, indication talaga niyan na hanggat hindi ito nagkakaroon ng narrowing, itong dalawang band na to, itong upper sa lower band, ibig sabihin yan, continuous yung pagbaba ng pag-down ng trend na nangyayari, continuous yung trend din, down trend ang nangyayari sa kanya, ibig sabihin, continuous yung pagbaba ng presyo. At ang isa naman sa magandang tingnan dito is oversold na siya na scenario. So kung sisilipin mo rin yung RSI niya, so below rin siya ng RSI 30. So almost 23.0 23 na rin siyang RSI niya at ngayon medyo yung galaw ng RSI niya is medyo nag-flatten or nagkaroon ng neutral. So possible na magkaroon to ng reversal. So Friday na bukas, either next week or sa either next week first day or nasa sabi natin second day to third day, so baka magkaroon siya ng reversal na tinatawag. So silipin natin guys yung kanyang technical, so continuous yung kanyang pagbaba. So isa sa mga tinitingnan ko kung sinusustain siya ng volume is yung VWMA, so volume weighted moving average. So
Ang napapansin natin dito, nasa medyo tumaas na rin yung tao dito. Itong moving average mo ay nasa taas pa rin yung BWMA mo. So indication pa rin yan talaga na may pagbaba pa yung presyo. So once naman to na mag-cross uptrend, nasa taas itong BWMA mo sa moving average mo. So may indication na may pagtaas na ng presyo. At ngayon guys, mapapansin natin na MA20 saka VWMA ang gamit natin na 20 pa rin. So para maging kuan sila, equal is 20 yung ginamit natin. So moving average 20 saka VWMA 20. So supported yung volume natin ng moving average 20. So kaya lang nasa yung mga candle is natili sa ilalim. So indication yan na may pagbaba pa siya ng presyo. So ang hintayin natin guys kung magkaroon ng reversal to. So pag nagkaroon ng reversal to at tong VWM is trying to cross uptrend or above dito sa moving average natin na MA20. So possible na magkaroon na may pagtaas na ng presyo or may pagbabago na. So, isa pa rin naman si Ali is maganda doon is maraming pumapasok na volume sa kanya. So, yun nga lang, yung net foreign buying niya lang is negative na naman siya ng 343.02 million. Ibig sabihin, mayroong mga foreigner na investor dito sa company nito na nagkuha na o nag-exit. So, negative siya guys. Pero yung total volume niya ngayon is nasa 22.76 million. So, by value na 617.034 million. So, medyo malaki ang number of trades siya, 7.75k. Ibig sabihin nito, maraming yung nagtitake advantage because of this scenario na downtrend siya. So, may mga indication na rin to na tumaas yung price kasi nga below na yung RSI niya sa 30. So, ibig sabihin nito, may darating yung time na magkakaroon to ng uptrend or reversal ng price niya. So, yun natin tingnan guys. So, yung kan pala guys, yung mali pala yung kanina. Yung once pala yung VWMA mo, once na nasa ilalim siya ng average mo, so may downtrend pala siya. So yung ating kwan kay dito sa volume weighted moving average. So ibig sabihin nito, continuous pa yung pag-down niya. So pero dito sa RSI is below rin siya. So ang naghihintay lang natin dito is yung pagtaas ng presyo. So kanina nga napansin na natin to na nagkaroon na to ng green candle kanina. So mga 11, I think na 11:30, so nasilip ko siya. So yung time sana na yun magpo-position ako pero hindi na reach yung order ko. So possible na either next week na lang tayo sumabay. So pag nakita natin nagkaroon to ng reversal itong RSI niya, saka yung nagkaroon na siya ng green candle. So yun natin masasabi guys. So more guys, EPBI. So si EPBI guys, medyo wala tayong masasabing technical kasi medyo bago pa lang to yung company na to. Almost yung June lang to nagsimula, so June 26. So halos patapos na rin siya ng second quarter na nagsimula. So yun nga lang, medyo maraming naipit dito na mga trader kasi nga nung nag-opening to, yung initial price open to sa 41, I think 40 o 41. So nandun o 40. So pero umabot siya ng halos 236.3. So yung pinaka top niya nung time na yon. O 240 ang pinaka highest niya. So 40 pesos yung opening niya, ng initial offer niya. At possible na medyo maraming na ipit na mga trader din or na force maging investor. So ngayon guys, trending siya. So may 526k. So possible sa number value or either sa nasa top loser siya. So na pumasok pero hindi natin nasilip si nasa top loser nga siya guys. So kaya siya naging trending. So top loser siya. So number 6 siya sa mga nag-loss na company sa possible na ang nakikita natin dito kung simpleng indication lang ng ating moving average or Bollinger Band. So gamitan natin ng Bollinger Band yan. So medyo may down na nangyayari kasi para may continuation itong pagbaba niya kasi nga yung Bollinger Band mo is bumuka na at yung RSI mo is biglang nasa below 30 na at going below 30. So possible na may pagbaba ng price itong si EPVI. So trending siya gawa ng nasa top siya. Top
loser siya. So hindi siya good company, saka net foreign buying niya is nasa negative 2.47 million, so medyo malaki yan yung value. So possible na may continuation yung pagbaba nito ni FVI. So ang kanyang price lang naman, since na opening siya, is halos yung na break or pinaka lowest niya nung opening day niya is halos mas mababa na siya compare ng time na yon. So indication no na hindi maganda yung takbo ni EPVI. So ang kagandahan naman ng EPVI guys is kasi nga yung mga possible nito, may mga kwan kasi ngayon na sa usapan na yung ilang area na bubuksan na sa mga tourists, yung sa mga tourists or local tourists lang yata yun, sa either sa Baguio or sa mga Boracay, so o ibang mga karatig probinsya na may tourist attraction. So possible na yung ilan sa mga property nito na under sa kay PBI is possible na magkaroon na rin ng movement. So hintay-hintay natin. So ang hindi natin makuha is yung medyo may volume naman siya. So na almost na yung target volume niya is almost na-reach niya nung ngayong 2 days. Yung 2 days na target volume niya is na-reach niya at more on buying. So ibig sabihin nito, medyo may mga nag-hold o bumibili ng stock sa to sa company nito. So may indication na may magandang mangyayari sa kanya. So yun ang ating tingnan. So it's possible na negative talaga yung kanya net income, negative 970.11k so sa second quarter. So sabi ko nga sa inyo, almost 4 days lang naman natitira ng second quarter lang nag-open siya at may equivalent siya na 107%. So possible na mas yung target niya is medyo mas mataas pa na nalugi sa kanya. So possible yan guys na maganda tong company kasi nga yung IPO niya or pinaka lowest niya nung time na nag-open siya is medyo mas mababa pa yung price ngayon. So possible na mas medyo maganda yung para sa part ng mga investor to. Pero ang downtrend dito is baka may continuation yung pag-down nito or magtuloy-tuloy pa hanggang sa below na naman siya ng RSI 30 or baka i-break niya yung almost RSI bago mag RSI 30. So doon natin tingnan guys kung saan siya magkaroon ng reversal at kung mga yung indication na mga report na mangyayari about sa mga pag-open ng mga tourist spot natin dito sa Pilipinas. So si EPBI kasi guys, yun ang isa sa mga pinaka pangunahing part ng business niya, yung sa mga tourist, sa mga property na kinukuha ng mga turista. So involved rin dito sa mga casino. So possible na isa rin yun sa tinitingnan natin. So yun lang naman ang minsan pinupunta ng mga pagpupunta mga turista. So ibang sa mga spasyalan nila is yung mga casino. So yun natin nakikita guys. At isa pa guys sa maganda rin indication is to si Bloomberry. So uptrend siya. Nakikita natin na yung yung kanya is yung Bollinger Band niya is 2 araw na or 2 days na sunod or simula Monday pa or Monday pa nga siya nagkaroon ng green candle din hanggang nagtuloy-tuloy hanggang ngayon. So possible may mga nagkaroon na ng profit dito. So kung dito ka bumili sa time na to. Pero kung dito ka pa rin nagbumili, so possible na ipit pa rin naman yung mga stock dyan. At ang downside niya is nearly na siya sa red zone ng overbought. So possible na may pagtaas man siya. So baka i-break niya lang itong pinaka higher low niya dito na reach nung July 3. At tingnan din natin yung moving average niya. So ayun nga, yung VWM is trying to above na dito sa simple moving average mo, yung sinasabi ko kanina. Once na si VWMA at ay ginamit mo together with moving average with possible na default setting na 20 moving previous price ang i-consider mo, ay indication nito kapag nasa taas si VWM kay MA or kay moving average, possible na may uptrend at yung mga price candle mo nasa above nito. So baka
pag above mag grade mahigit pa sa RSI 70 ang kanyang tahakin bago siya magkaroon ng downtrend. So ibig sabihin nito, merong pang pagtaas ng presyo ang nakikita natin dito. So tingnan natin ang bukas kung may continuation ang profit nito bukas na ibibigay guys sa ating FVBI. So kasi nakikita natin dito yung trend ng RSI sobrang tarik, so possible may pagtaas pa to. So kung hindi naman to basta-basta babali siguro, so possible kung may lumay-luman to ng so pero tataas pa rin to, magbibigay pa rin siya ng red candle. So yung kanyang moving average kasi is below na dito sa VWMA. So isa rin yun sa ating tinitingnan. At supported with the volume naman siya guys. So ang maganda doon, mataas yung pagtaas ng price at yung volume is mas kumbaga higit doon sa required niya, yung sa target niya this day. So 6.43 lang yung tinatarget niya, so umabot siya ng 24.48 million ngayong araw yung kanyang value, so volume. So possible na mga maraming nagse-sell or nagte-take profit na siguro. So hindi natin ma-possible, baka yung mga nandito sa area to. So ang hindi na natin alam, baka yung iba is sumasabay. Ang kuan ko lang is watch lang din tayo dito sa part na to, kasi nga nasa near siya sa red zone. So kahit sabihin na natin mag-break niya yung RSI 70 or greater pa siya dyan, pero hindi natin alam kung gaano pa kalaki ang kanyang ibibigay na price or pagtaas ng presyo. So may uptrend, masasabi ko may uptrend siya, may continuation na uptrend, pero hindi ko alam kung hanggang saan. So kung profitable pa siya, kasi nga nakikita lang dito sa RSI at saka sa VWMA. So yun guys ang ating masasabi. So sumunod guys si dito. So dito again, so yung kanya is nasa taas pa naman yung VWMA mo sa moving average mo. So ibig sabihin niyan may pagtaas pa ng presyo at medyo malayo pa yung kanyang divergence. At itong RSI mo, so nasa above RSI 60 lang naman siya, pero medyo near sa red zone sa tinatawag. Pero ibig sabihin niyan, kung i-break niya yung RSI niya, possible na may pagtaas pa rin siya ng presyo. Yun nga lang, medyo yung volume mo. So, hindi, almost 50% lang ng required volume mo yung na-meet ngayon. So, possible na medyo hindi supported ng volume meet ang stock na to. So sa mga ganung scenario kasi guys, kahit sabihin mo tumataas yung presyo pero wala namang volume na pumapasok, ibig sabihin nun, wala rin yung baga, may indication na malapit na siyang bumaba yung price guys. So, yun atin nakikita guys dito sa kay dito. So, may 1.5k number of trade siya ngayon. So, tingnan natin yung galaw niya. So, possible na hinatak pa baba to kasi nga yung nagkaroon siya ng hanging man or ay hammer, inverted hammer. So, yung kanyang green candle sa day. Pero sa every 15 minutes, yun nga yung sinasabi ko, tumaas siya, then hinila naman siya pababa. Yun ang ating tingnan guys. So, hindi siya ganong supported yung volume niya. So, hindi na-meet yung required volume niya. At medyo inverted hammer na yung kanyang candle. So, may possible na may indication na mabababa na siya guys. At itong si VWMA is parang nagtra-try na siya na mag-below dito sa ating moving average, pero kagandahan pa rin to guys is nasa above pa naman ang ating mga price candle. So once na yung mga ating price candle na nag-hug dito sa ating dalawang moving average, yung VWMA saka moving average, so may indication yun na may pagbaba na ng price guys. So number of trades, so bids ngayon, so tingnan natin yung mga nag-bid. So mga possible na so maraming mga trader. So iba pare-pareho lang din yung mga broker. So yung buy saka yung sell. So halos nagkakapareho ng broker, so may possible. At sa yung seller is halos common na mga broker. So possible na malapit na rin ang kanyang pagbaba ng price guys. So pero watch pa rin tayo guys. So Friday pa naman bukas is profit day. So possible na may pagtaas man siya, pero para sa akin nasa near na pag-down na siya ng kanyang price. At sa pa is malapit na rin ito mag-operate, yung kung sinasabi about sa fundamentals. So hindi ibig sabihin na mag-ooperate siya
maganda na maging indication niya. So, possible pa rin kasi puro gastos pa rin mga ganyan. Kailangan yung mga expenses, guys. At sa nangyayari, so, medyo yung ibang Chinese company sa US, so medyo hindi maganda yung nangyayari. So, tong dito, saka yung si Dennis Oy, so may possible na may pag-tie up sila ng mga company or isa sa mga investor nila sa mga Chinese. So, possible na maapektuhan yung ating galaw nito, guys. So, watch pa rin tayo dito, guys. So, kung tingin natin magka-profit pa tayo, so go for it. So, pero para sa akin, just wait na lang tayo. So, sunod guys, FNI, continuous pa rin yung up niya, pero kahapon is nagkaroon na siya ng pag red candle. So, continuation, supported with volume pa rin. Maganda pa rin yung volume niya. So, yun pa rin. BD volume A, above pa rin sa moving average mo. Maganda pa indication, nasa above pa rin yung mga price candle. So, may possible na may pag-angat pa ng price to guys. So, at medyo nasa near lang naman siya ng ating red zone, yung RSI 70. So, possible kapag i-break niya pa yan. So, ibig sabihin yan, may bukas, may possible pa na pagtaas ng presyo niyan. Pero, in the end, ating indication is malapit na rin siya magkaroon ng pagbaba ng presyo. So, possible, just watch din tayo, tingin-tingin din tayo, bantay-bantay rin tayo, baka maipit tayo. So, yun ating masasabi guys. Sumunod guys, si Green, continuous pa rin yung pagtaas ni Green. So, yung price candle mo is nasa above pa rin ng VWMA sa moving average. So, kagandahan rin, VWMA mo. So, above pa rin ng moving average. So, indication, nasa above pa rin yan, may pagtaas pa ng presyo. Pero yung RSI niya is nasa overbought niya. So, possible na kung tumaas man siya or umangat man ng RSI niya ng hanggang 80, RSI 80. So, may possible na may pagtaas ng price. Pero, ang kwan pa natin is just watch pa rin tayo guys. Pagtaas, baka maipit tayo. So, kung sapat na yung profit natin, take it na. Gain is gain na. Yung laging tatandaan. So, wag na tayong maging plain ng greedy. So, kahit sabihin natin to maganda yung technical na pinapakita niya, pero at the end kasi is yung company is nasa na siya guys, tinatawag na red zone na, sa overbought na. So, possible na time to take profit na tayo. So, medyo ng mga company natin ngayon kasi mga nagdaang araw na yung bumaba yung natin, yung stock natin. So, medyo naka-apekto yun guys, at ngayon nasa overbought na yung ilan sa mga company nakikita natin dito, simula dito kay Bloom. So dito FNI sa si Green. Susunod guys si Mark. So medyo red si Mark ngayon, or wala siyang pinagbago, pero net pouring buying niya is may 17 point K, so medyo mababa pa rin yan. So red candle, possible na to na may pagbaba ng presyo kasi yung itong nung nagkwan siya, uptrend siya guys, yung sinasabi ko na unusual. So bumaba nung time na yon, then tumaas ulit. Ngayon nagbigay na siya ng red candle. So dito yung green candle niya nung August 28, so Friday, then nung September 1, ngayong Martes, isang red candle siya na almost inverted hammer na green candle, pero mas mataas, kumbaga mas may mataas or up siya ng price compare sa nung August 28, pero green candle siya. So indication na may pagbaba na siya. At ngayon guys, mapapansin nyo yung gap nitong si VWMA saka sa MAs medyo lumalapit. So si VWMA medyo nagtatry siya ng magbibelow or malapit siya magbelow dito sa ating simple moving or sa moving average natin. So mapapansin niyo ito yung graph natin, medyo tarik ito, medyo humiga guys. Nung tumarik lang siya kasi ngayon sinasabi ko na medyo unusual yung pagtaas niya. So may possible na pag nag-cross siya, pumunta siya below dito sa ating moving average, so possible na may pagbaba na siya ng presyo. At nakikita na rin natin yung mga candle natin is nag-hug, malapit na mag-hug dito sa ating VWMA. So medyo tingnan natin, so baka possible na may pagbaba na siya ng presyo since na simula kahapon. So ngayon, so medyo nag-form siya ng almost double pattern o triple pattern candle. So possible na
dalawang red candle yan na magkasabay. So, possible na may pagbaba talaga ng price itong si Mark. So, medyo nasa near overbought, nanggaling na siya sa overbought. So, kung babalik man siya, hindi na ganun kataas yung price na maibibigay natin. So, involved rin to sa mga mining tulad na FNI, si Green, ay si Mark Venture. So, medyo watch lang tayo guys dito kay Mark Venture. So, bakit siya naging trending siguro sa number of volume or kan, at saka guys medyo wala na rin siyang volume na pumapasok, so medyo hindi niya na meet yung volume na 3.5 million ngayon, so medyo almost 30% lang siya ng record niya, so walang volume, hindi siya supported ng volume, so indication yan na medyo mababa yung nagte-trade sa company to at walang pumapasok na investor or trader. Sumunod guys, si MM. So, MM continuous pa rin yung pag-down. So, nag-up siya kahapon. Pero ngayon, down na naman siya. So, nasa trying yung VWMA sa MMO is medyo in twin. In twin sila. So, medyo hindi maganda ang senaryo. So, hindi natin alam yung magiging takbo ng kanyang presyo. So, silipin natin si Bollinger Band. So, may pagnaro. So, ibig sabihin ng pagnaro nito guys, magkakaroon ng sideways yung presyo. Ibig sabihin, hindi ganun gagalaw yung mga price nito. So, ibig sabihin, medyo weaken yung trend ng price na mangyayari. So, ang gagawin nito, pag nag-sideways, so, maghihintay tayo ng confirmation kung kailan siya magkakaroon ng widening. So, pag nakita na natin ng widening ito, so, ito yung indication na form ng panibagong trend at kung ano yung candle na ibigay niya, so possible yun ang trend nating susundan. So kung green candle yun, ibig sabihin may pagtaas. At since naman itong si ang RSI niya is almost 50 na, so pag nag-cross siya below 50, so possible na may pagkaroon ng pagbaba ng presyo guys. So pag nag-near siya na 50 at magbigay pa siya ng red candle bukas. So nung mga nakaraan, si Kan is kailan siya nagsimula na mag-down nung tinignan natin August 24. So nagkaroon siya ng unti-unting pagbaba ng ating presyo. So nag-try siya na i-cross niya yung natin, yung price candle dito sa simple moving average na nandito sa Bollinger Band, pero hindi siya sustain ngayon ng other ng green candle. Kung naging green candle sana to at ang opening niya ngayon is yung closing niya kahapon, so possible na masabi natin na may pagtaas siya, pero since na another siya na red candle, so tingnan natin ang susunod na candle na ibibigay niya. So pag possible na red na naman yan, so possible na may pagbaba pa rin siya ng kanyang price. So yun ating tinan dito kay MM. So kasi nga sabi ko nga hanggang ngayon di pa naman yata nagbubukas yung panibagong kanya store or na panibagong branch niya. So yung ating uh, indication na hindi pa ganun ka, kumbaga hindi pa siya nakakabawi ng kanyang mga ginagastos. So sumunod guys si nickel. So since na overbought na siya nung nakaraan pa, so yun lagi natin binabantayan na sa overbought nga yung mga company natin na paborito, lalo na tong si nickel at saka si dito. So ilan sa mga company lagi natin binabantayan, so nasa overbought, so ibig sabihin yan may time na bababa na yung price niya. So ngayon dalawang red candle simula kahapon ang kanyang binigay. So pag nag red candle pa to at nag-try na to mag-cross dito sa simple moving average, so possible na may pagbaba na ng presyo. At mapapansin niyo yung volume niya, so wala na siyang sustained volume. So ibig sabihin wala na mga trader na ganong gumagalaw dito. So mga possible dito gumagalaw, so yung mga yung mga nagte-take profit na siguro, or either na nagka-cut loss, so umiiwas sa maipit or malugi ng malaki. So possible yun natin nakikita. So yun lang guys atin masasabi. So ilan na naman sa atin nakikita dito is si Ali. So si Ali ang ating isa sa nakita. So si FVI, so yun ang ating nakikita na magandang kuwanin. So pero si Ali ang medyo near na sa profit. Si PBI, so bantay-bantay tayo. So Bloom near na yan. Si dito ganun din. So for overbought na yung mga company to. Si FNI, si Green, ganun din si Green. So MM, so may senaryo na pwede natin abangan sa baba. So Mark, medyo kan na yan. Sa nickel, so ito lang yung PBI Ali lang pwede nating kanin. Saka si
So, yun ating nakikita guys sa ating technical analysis. So, wala pa naman magandang indication na nakikita natin dito sa ating PSE kasi nga medyo ngayon pa lang siya nakabawi. So, once na nagsunod-sunod yung pagtaas ng ating puntos sa ating sa ating PSEI, so possible na may magandang indication na sa mga company. So, yun ating guys. So, maraming salamat sa inyo guys.